Umiinit ang usapan matapos ang balitang sa isang fictional scenario, hinarang umano ng mga US agents ang First Lady Liza Marcos pagdating niya sa isang paliparan sa Amerika. Ayon sa dramatized initial reports, agad siyang nilapitan ng mga naka-uniformeng opisyal at dinala sa isang secure area para raw sa urgent questioning. Nagdulot ito ng matinding tensyon sa paligid, lalo na't walang sinumang staff ang agad nakapagbigay ng paliwanag sa nangyayari. Sa dramatized account ng istorya, nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos nang makatanggap ng emergency call hinggil sa biglaan umanong pag-aresto ng Amerika sa unang ginang. Ilang opisyal ng gobyerno umano ang nagmadaling magsagawa ng closed-door meeting para alamin ang pinag-ugatang dahilan ng aksyon ng US agents. Hindi raw inaasahan ng Pangulo ang ganitong senaryo, lalo't wala namang anunsyong may issue sa biyahe ng First Lady. Sa pagpapatuloy ng fictional storyline, patuloy na naghihintay ang publiko ng opisyal na pahayag mula sa US authorities at maging mula sa Malacanang. Samantala, kaliwat ka ng haka-haka ang kumakalat online dahilan para mas maging mainit ang diskusyon tungkol sa tunay na dahilan ng insidenteng ito. Hangad na marami na magkaroon ng malinaw na paglilinaw upang matapos ang kalituhan at tensyong bumabalot sa usaping ito. Oo, ni Lisa. At kung sino man ang tatay ni Sandro, kailangan magpa-genital test. Ay, genital test. DNA test, DNA test, DNA test. Ito pa. Nako, mga kareaksyon, lumalala na po ang usapan. Lumalala na. Oh, ang anak daw pong ito ay kamukha ni Tambaluslos. Ito si Jake Cyrus, kamukha daw nung nasa taas. Ito pong nasa tagiliran. Oh, meron parang meron nga resemblance, ano? Parang meron nga ano pong masasabi ninyo dito mga karyas? Ibig sabihin kung totoo man ito pero hindi po ako naniniwala. Kumbaga ito'y mga teorya lang ng mga malilikot ang kaisipan. Mga teorya lang ng mga mapag-masid na mga mata. Ako sa tingin ko parang may hawig. Di ang ibig sabihin mga kareaksyon. Napakasakit ang inabot ang sinapit po ni BBM. Walang anak si BBM, nako, mga reaksyon. Mga reaksyon, wala pong anak si BBM. Para yatang naniniwala na ako na yung sabi-sabi na si BBM ay AC/DC. Pero hindi po ako naniniwala si BBM ay bakla. Pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. Hindi po ako naniniwala. Pero naniniwala po ako na si BBM doon sa mga sabi-sabi na kapag high na daw po sila, ay nasa taas na sila. Oo, yung mga kakampwet. Nako, mga kakampwet. Oo, lumabas kayo. Ito po yung mga bagong loyalista, mga karyaso. Ipapakilala ko po sa inyo ang mga bagong loyalista ng BBM camp. Ayan po. Yan po ang mga bagong loyalista. Huwag po kayong mag-atubilin na sila po ay bagong loyalista. Kain-tae bagong loyalista, yan po pangalan ng grupo nila. Kain-tae bagong loyalista. Mga tahimik ang mga put. Mga tahimik ang mga put. Mga tahimik po sila ngayon. Ay, lumitaw po siya Ayan pa, mga reaction ako. Problemang malaki to, BBM, kailangan mong ipa-DNA test lahat ng mga anak mo. At ikaw, Sandro, kausapin mo yung nanay mo na campus crush. Natanungin mo sa kanya, sa pagiging campus crush niya, ay paano kanya ginawa at hindi mo kamukha si Bongbong Marcos? Tanungin mo, Sandro, huwag mong pagbintangan si Amy Marcos na hindi kapatid ni BBM. Si BBM kapatid niya si Amy Marcos, at least sa nanay. Ikaw, sinong tatay mo? Magpa-DNA test ka, Brad. Baka tinurotot ni campus crush ang tatay mo. Tanong lang yun Sandro Heto pa mga kareaksyon ng put. Heto pa Manila Bay Dolomite hearing ipinagpaliban ng siraulo. Siraulo ba to? Hindi siraulo yan. Ano lang, kamukha lang niya yung nasa pelikula, yung nasa pelikula, nakalimutan ko ang pangalan Hoy, manahimik ka na. Boy, wala na, irrelevant ka boy. O ito mga kareaksyon, mula po natin dito mga kareaksyon. Ako, napakalupit po nito mga kareaksyon.
Napakaganda reaction video na ito. Pero kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, ay mag-subscribe ka na mga kareaksyon. At marami po nagtatanong, si Reaction Update PH na po ay kaibigan ko, kapatid ko, ano, hindi ko po kilala yun. Hindi po kami magkamag-anak, hindi po kami magkapatid, pero palagay ko, magaling din po siya. Magaling din siya kasi Duterte din yun Duterte. Suportahan po natin, marami po nagko-comments dyan. Hoy, Reaction TV PH, meron kang kamukha, meron kang anak ha, meron. Wala po. Hindi ko po kakilala si Reaction Update PH. Isa po siyang magaling na nagre-react. Suportahan po natin, napanood ko po yung mga video niya. Yung mga video niya na sumasayaw-sayaw. Sumasayaw-sayaw po siya. Ito mga reaction umpisa na natin dito. Huwag na natin yung parakalay. Hindi asal ng tunay na kapatid. Yan po ang buwelta ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa akusasyon ng tiyahing si Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ang sagot ng Senadora, magpapa-DNA test siya pero magpa-hair follicle test naman daw dapat ang first family. Git naman ng Malacanang, hindi magpapadala ang Pangulo sa mga pag-udyok ng anilay destabilizers. Yeah, destabilizer. Destabilizer. Yung magpapa-air follicle test ka, destabilizer na kagad yung patunayan mo, Bongbong Marcos. Patunayan mo, bakit gumigewang-gewang ang panga mo. Alam po ninyo mga ka-reaction, kidding aside, nasa kalagitnaan po ng dilubyo ang Pilipinas at hindi po mawawala sa kalagitnaan dilubyo ang Pilipinas habang nakaupo ang isang presidente na hindi po natin alam kung siya ay laging nasa ilalim ng impluensya ng pulburon. Pangalawa, alam po ba ninyo sa ibang bansa ay pinagtatawanan na tayo? So wala naman tayong pakialam kung pinagtatawanan tayo sa ibang bansa kasi wala naman tayong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao sa atin personally. Kahit sinong tanongin mo, may pakialam ka ba? Wala akong pakialam kung anong sasabihin niya sa akin. Pero may pakialam po tayo dito mga ka-reaction dahil wala na pong investor na pumapasok sa ating bansa. Pangalawa, siya po ang executive, tinatawag nating Chief Executive Officer ng Armed Forces of the Philippines na nakakabahala mga ka-reaksyon. O yun lamang mga pronouncement niya doon sa ASEAN. Parang hinahamon-hamon niya ang China mga ka-reaksyon. Kung nasa matinong kaisipan ka, lalapitan mo si Xi Jinping na walang tinatawag na schedule, kakamayan mo siya, ano yan? Barangay hall? Ano yan? May tama ka ba talaga sa pag-iisip? Kaya dito mga ka-reaksyon, yung sinabi po ni Jaime Marcos, hindi po destabilization yun. Yung sinabi po ni Jaime Marcos ay tama yun. Para mapaalalahanan na niya ang taong bayan, mapaalam na niya sa ating lahat na huwag natin siya sisihin pag lalo pong maraming nangyaring katarantaduhan dito sa ating gobyerno at mga sakuna at mga kababalagang mangyayari na nasa gitna po tayo, ang taong bayan ang nasa peligro. So ang ginawa po ni Jaime Marcos, sinabi ko na sa inyo na yung kapatid ko ay bangag. Winarningan na po tayo at si Jaime Marcos mga ka-reaction, niyayayaan na niya ang kanyang kapatid na umuwi. Umuwi na tayo, sabi po ni Jaime Marcos. Ngayon, anuman ang mangyari sa Pilipinas, pagdating ng araw, si Jaime Marcos ay wala ng konsensya. Ano man tawag doon? Yung dala-dala mo, yung cargo mo sa konsensya mo, wala na po siyang cargo de konsensya. Kaya ngayon mga ka-reaction, mismong kapatid ni Bongbong Marcos ay nagsabi na meron kayong presidenteng bangag. Meron kayong presidenteng nagpupulburon. Kailangan niya magpagamot, kailangan niya magparehab. Alam na po ng sambayan ng Pilipino kung ano po ang state of mind ni Bongbong Marcos. Ngayon, kapag mayroon pong nangyari sa Pilipinas nang hindi na po natin kayang ibalik at masyado ng grabe ang mangyayari sa ating bayan, sasabihin sa atin ni Jaime Marcos, niyaya ko nang umuwi ang kapatid ko. Sambayan ng Pilipino, ano ang ginawa ninyo? Winarningan ko na kayo na mayroong diferensya ang kapatid ko sa pag-iisip dahil siya ay bangag. Di po ba mga ka-reaksyon?
Sinungaling daw si Jaime Marcos, ganyan-ganyan, ganiri-ganiri. Mga kareaksyon, ang bayang Pilipinas ang nakataya at nagsabi na ang mismong kapatid ni Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos ay bangag. Saksi si Jonathan Anda. Hindi pinalampas ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang mga Tingnan ninyo po yung mata ni Sandro Marcos, oh. Mga kareaksyon, tingnan niyo yung mata na bata ka pa. Parang hindi nga niya kamukha si Bongbong Marcos, ano? Tingnan po ninyo itong picture na to. Ayun, oh, parang hindi niya kamukha si Bongbong Marcos, oh. Ayun, oh, mas kamukha pa niya yung katabi ng tatay niyo, nanay niyo. Di ba, oh, tingnan niyo, oh. Oh, papakita ko po, ha. Kayo po, alam ko maraming mga forensic dyan. Yung mga magagaling tumingin ng picture, ayun, oh. Kamukha ba niya si Sandro Marcos, mga kareaksyon? Kamukha ba niya yan? Sa sobrang campus crush ng nanay niya, hindi na niya naging kamukha yung tatay niya. Di po ba mga kareaksyon? Kayo na po ang umusga. Kayo na, ako ayaw kong mangintriga. Ako nagre-react lang, ha. Huwag kang magalit sa akin, Sandro, ha. Ako nagre-react lang, boy. Tanungin mo nga, tatay, mayaman ka naman, magpa-DNA test ka mag-isa. tirada ng kanyang tiyahin na Kasi mahirap po mga kareaksyon, tinatawag mo siya, daddy, 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 daddy. Hindi mo naman pala siya daddy. Di ba? Para naman na magkaroon ka ng kapayapaan, Sandro, pumunta ka sa isang DNA test laboratory. Magpa-DNA test ka, Brad. Hindi, ano lang yan, brotherly advice lang. Para wag mong sumbatan si Jaime Marcos na anak siya ng ibang lalaki at parang sinasabi mo pa na ang lola mo ay turotot. Alam mo ba, Sandro Marcos, pag sinasabi mo na hindi kapatid ni BBM si Manang Jaime, alam mo ba binabastos mo yung lola mo? Para sinasabi mo sa lola mo, lola, landi-landi mo! Hindi anak ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. yung si Jaime Marcos. Lola, tinorotot mo yung lolo ko, ganon. O, sa bagay, baka nga, Sandro, hindi mo lola si Imelda. O hindi mo lolo si Marcos Sr. Kasi pag hindi ka anak ni Bongbong Marcos, Sandro, makinig ka. Kapag hindi ka anak ni Bongbong Marcos at anak ka pala nito. Hindi. Kapag anak ka niyan, hindi ko alam ang pangalan yan, pa-comment nga po sa comment section. Kapag anak ka nito, Sandro Marcos, makinig ka. Kapag hindi ka anak ni Bongbong Marcos, anak ka lang ni Lisa Araneta, hindi ka Marcos, Sandro. Si Jaime Marcos, kahit hindi siya anak ni Ferdinand Marcos, anak pa rin siya ni Imelda. Kapatid pa rin siya ni Bongbong Marcos. Pero ikaw, kapag hindi ka anak ni Bongbong Marcos, hindi ka Marcos. Hindi ka Marcos. Anak ka ng isang kaning lamig yun. Narinig ko lang sa kanto yun, yung kaning lamig eh. Diba? Kaya ikaw, Sandro, ang gawin mo, Brad. Brad ka ba o sis? Ang gawin mo, sis. Ang gawin mo, Brad. Magpa-DNA test ka. Kapag napatunayang hindi ka anak ni Bongbong Marcos, naku, yun ang pinakamasakit. Hindi ka Marcos. Hindi ka rin Romualdez. At ang pinaka-assignment mo, kausapin mong heart to heart yung nanay mo, tanungin mo siya kung bakit yung nanay mo ay campus crush. At sa pagiging campus crush niya, hindi mo naging kamukha si Bongbong Marcos. Tanungin mo, ano lang yan, very good advice yan. Pero wag kang mambintang, ikaw, hindi ka tunay na kapatid, ba't ginaganyan mo si Bongbong Marcos? Kapatid niya si Bongbong Marcos, sabihin na natin hindi niya kapatid sa tatay, pero kapatid pa rin niya sa nanay. Ang problema, Sandro, pinagbibintangan mo ang lola mo na may sakit na parang ginagawa mo ang lola mo na isang putana. Sandro mag-ingat ka, respetuhin mo yung lola mo. Bakit mo ginaganyan-ganyan yung lola mo? Ibig mo ba sabihin yung lola mo Makati? Sandro mag-ingat ka sa sinasabi mo. Baka hindi ka Marcos. Dora Jaime Marcos sa kilos protesta kagabi. Saksi
Saksi si Jonathan Anda. Hindi pinalampas ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang mga tirada ng kanyang tiyahin na si Senadora Amy Marcos. Sa kilos protesta kagabi ng Iglesia ni Cristo, tahasang inakusahan ng senadora ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagdadrag siya. Idinawit din ni Senator Amy si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro.